Kuna ng umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Makulimlim na panahon na may posibleng kalat-kalat na magapag-ulan ang inaasahan sa malaking bahagi ng bansa. Dulot ng pinagsamang epekto ng Northeast Monsoon o Amihan, shared line at, Intertropical Convergence Zone. Ang Intertropical Convergence Zone ay patuloy na nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan ang asahan sa Bicol Region, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, ang hanging amihan ay patuloy na nararamdaman sa extreme northern Luzon. Ang share line ay kasalukuyan nakaapekto sa ilang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila at Southern Luzon. Bantay Panahon. Alas 5:46 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, sa mga nagtatanong, wala akong bagyo. Intertropical Convergence Zone, yung pong naka-apekto dito rin sa ating pong lalawigan. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, sunog sumiklap sa isang abandonadong gusali diyan po sa Barangay Tinigiban. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super Kenneth Calumbrez. Sa detalye ko ng balita, pasok! Sumiklab ang isang sunog sa isang abandonadong gusali sa tabi ng isang hotel sa Barangay Tinigiban sa lungsod ng Puerto Princesa kahapon ng umaga. Ayon sa ulat mula sa Puerto Princesa City Fire Station, nang sunog umano sa loob ng gusali ang mga lumang styrofoam at iba pa mga kalat na naipon sa lugar. Ang naturang gusali muna ay dating ginagamit bilang bodega ng mga marine product bago ito naging ice plant hanggang sa tuluyang maabandona sa paglipas ng panahon. Wala rin umanong nakatira sa nasabing gusali at ayon sa isang individual na pansamantalang gumagamit dito ay hindi niya umano napansin kung may sinong pumasok na individual sa gusali bago mangyari ang sunog. Agad namang responde ang bumbero ng Bureau of Fire Protection at inapol ang apoy habang wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Ako si Kenneth Calumbrez ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, muli tumpak ninyo pong mga orasan at tamang oras sa Pilipinas. Alas 5:48 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Puerto Princesa City Water District binigyan diin ang pangangailangan mga kapuso sa pagtaas sa bayarin sa tubig para masuportahan umano ang mga proyekto nito. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abrea. Sa detalye ng balita, pasok! Diligang diin ng Puerto Princesa City Water District ang pangangailangan sa pagtaas ng bayarin sa tubig. Sa naging kapihan sa Puerto Princesa City Water District, ang kay Chairman Water Laurel, ito ay para masuportahan ang mga proyekto ng Water District para sa expansion at karagdagang mapagkukunan ng supply ng tubig. Base kasi sa projected demand ng PPCWD, nakikitang posible magkaroon ng kakulangan sa supply ng tubig pagdating sa taong 2029. Samantala, magsasagawa muna ng public hearing ang PPCWD para sa nakaambang pagtaas sa bayarin sa tubig para sa pag-aproba ng luwa. Samantala, batay sa proposed water rates adjustment ng PPCWD, mula sa kasalukuyang 280 pesos na minimum charge sa 2026 ay magiging 320 pesos na ito at 340 pesos naman sa 2028. Ako, si Wilmar Abrea ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo.
Alas 5:50 na ho, nag-umaga mga kapuso. So 280 magiging 320 na. Ngayong susunod na taon kung ito'y maaprubahan, mga kapuso, para na rin sa mga proyektong isinusulong ko ng ating po Water District. Samantala sa iba pang balita, coaching at mentoring para sa Local Council for the Protection of Children isinagawa sa bayan po ng Rizal. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super JB Juanit. Sa detalye ng balita, pasok! Isinagawa kamakailan sa bayan ng Rizal, Palawan ang coaching and mentoring of Local Council for the Protection of Children o LCPC on the development of 4 legacies for children na layuning mapalakas ang implementasyon ng mga batas at programang nagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga bata sa komunidad. Lumahok sa aktibidad ang 33 partisipanteng binubuo ng mga miyembro ng LCPC, mga kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO at mga Children Welfare Desk Officer. Ang programa inorganisa ng MSWDO ng Rizal sa pakikipagtulungan ng Provincial Social Welfare and Development Office at Provincial Planning and Development Office at nagsilbing tagapagsalita sina PSWDO Abigail D. Ablanya, Planning Officer 2 Rhea B. Anyas at Ginong Christian Indaya. Ay kay Ablanya, lain na aktibidad na linangin ang kakayahan ng mga partisipante upang mas maging epektibong maisulong ang mga advokasya para sa mga bata alinsunod sa Palawan Plus Development Agenda. Ako, si JB Wanich ng GMA, Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:52 na ho ng umaga mga kapuso. Samantala, Department of Labor and Employment to Dolly Palawan nagkaloob ng mahigit 3 milyong livelihood grant sa mga lokal na magsasaka sa lalawigan. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abreya. Mayroon po ang detalye ng balita. Pasok! Nagakaloob ang Department of Labor and Employment Dolly Palawan ng lagpas sa 3 milyong pisong livelihood grant sa mga lokal na magsasaka sa Palawan. Kabuang 3,802,000 na tulong pangkabuhayan ang ipinagkaloob sa dalawang Farmers Association sa munisipyo ng Rojas at Quezon, Palawan. Kabilang dito ang sagip o samahang garantisado sa pangkabuhayang Palawenyo sa Rojas na tumanggap ng 1,123,000 para sa procurement ng motorized boat na kailangan sa cultivation, harvesting at processing ng seaweed. Habang ang Balintang Upland Farmers Association naman mula sa Barangay Isugod, Quezon ay tumanggap ng mahigit 2 milyong pisong assistance para sa farmers, tractor, shedder, corn sheller at water pump. Ako, si Wilmar Abreu ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Samantala sa iba pang balita, 20 ama sa Kulyon, Palawan lumahok sa AirPod program ng Provincial Social Welfare and Development Office. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super JB Juanit. Para sa detalye ng balita, pasok! 20 mga ama mula sa iba't ibang sektor sa bayan ng Kulyon, Palawan ang lumahok sa orientasyon ng programang Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities o ERPAT na isinagawa ng Provincial Social Welfare and Development Office ngayong nagdaang linggo. Dumalo sa aktibidad ang mga barangay opisyal, 4PS beneficiaries at iba pang kinatawan ng kalalakihan mula sa iba't ibang komunidad sa Kulyon. Ayon kay PSWDO Officer Abigail D. Ablanya, layunin ng programa na palakasin ang kamalayan ng mga ama sa kanilang papel bilang haligi ng tahanan. Gayun din ang pagsusulong ng responsableng pagiging magulang at aktibong pakikilahok sa mga programang pangkaunlaran ng lalawigan. Tinalakay din sa orientasyon ang mga isyong tulad ng pag-iwas sa adolescence pregnancy, domestic violence at pagpapalakas ng ugnayan sa loob ng pamilya. Katuwang ng PSWDO sa aktibidad ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Kulyon sa panguna ni Arlene Balesca at Municipal Population Officer Maylene Ereno. Ako,
si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Alas 5:55 na ho, nag-umaga mga kapuso. Employment rate sa Mimaropa bumaba hanggang nitong nakalipas na buwan ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abrea. Para po sa detalye ng balita, pasok! Nakapagtala ng pagbaba ng employment rate ang rehiyon ng Mimaropa hanggang itong July ng 2025 base sa labor situation ng Mimaropa. As of July 2025 na italang employment rate sa 94.0%, mas mababa ito ng 1.6 percentage points kumpara sa 95.6% employment rate noong July 2024. Tumaas naman ang unemployment rate sa rehiyon ng 1.6 percentage points mula naman sa 4.4% noong July 2024 patungo sa 6.0% nitong July 2025. Samantala, tumas din ang underemployment rate sa rehiyon ng 9.1 percentage point mula sa 15.4% noong July 2024 sa 24.5% nitong July 2025. Ako, si Wilmar Abrea ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:56 na ho ng umaga mga kapuso, kayo ho'y patuloy pa rin pong nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Samantala mga kaibigan, sa karagdagang pa rin pong balita, Duwalhati Women's Center of Palawan nakatanggap ng laptop computers mula sa NTRC mga kapuso. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan si Super JB Juanita. Sa detalye ng balita, pasok! Nakatanggap ng 23 laptop computers ang Luwalhati Women's Center of Palawan mula sa National Tax Research Center bilang bahagi ng Corporate Social Responsibility Program ng nasabing ahensya. Personal na tinanggap ni na Provincial Social Welfare and Development Officer Abigail Ablania at Executive Assistant Rosana Cacho bilang kinatawan ni Governor Amiroa Alvarez ang donasyon sa isinagawang turnover ceremony sa Kapitolyo ng Palawan nitong October 28, 2025. Pinangunahan na aktibidad ni NTRC Executive Director Attorney Mark Lester Aure kasamang ilang opisyalis ng ahensya. Ay kay Ablania, ang donasyon ay bunga ng isinagawang benchmarking activity ng NTRC sa Women's Center noong March ngayong taon, kung saan nangako ang ahensya na magbibigay ng mga kagamitan para sa pasilidad. Layunin ng programa ng NTRC na makatulong sa mga residente ng Luwalhati Women's Center, kabilang ang mga batang nasa ilalim ng Children in Need of Special Protection upang mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pamagitan ng basic computer literacy training na bahagi ng kanilang healing at recovery process. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Samantala mga kaibigan, puntahan po natin ang balita mula kay Super Kenneth Calumbresa. Pidea Palawan nagsagawa ng drug testing sa ilalim ng Uplan Harabas sa dagat sa Barangay Kabayugan. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, Super Kenneth Calumbresa. Sa detalye ng balita, pasok! Nagsagawa ang Philippine Drug Enforcement Agency Palawan Provincial Office ng Oplan Harabas sa dagat o Haragat sa Sabang Wharf, Barangay Kabayugan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng PDEA Palawan katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamulaan. Layunin ng operasyon at tiyaking nananatiling ligtas sa impluwensya ng illegal na droga ang mga manggagawa sa sektor ng maritime transport, lalo na sa mga lugar na dinarayo ng mga turista. Sa kabuuan, nasa 208 na individual ang sumailalim sa drug testing kung saan isa ang nagpositibo sa initial test at isa sa ilalim
ilalim sa confirmatory examination upang makumpirma ang resulta. Ang upang harabas sa dagat o haragat ay bahagi ng nationwide campaign ng PDEA na naglayong mapanatiling drug-free ang mga pantalan at transport terminal sa buong bansa bilang hakbang sa pagpapalakas ng seguridad at kaligtasan ng publiko. Ako si Kenneth Lomoris ng GMA Super Radio Palawan.